guys. So, totoo yung ano, na kung hindi tayo masaya sa buhay natin, is parang pinoproject natin sa iba na dapat hindi rin maging masaya yung iba. Yung buhay nila is dapat malungkot din. Kasi, sino ba naman yung tao magsasabi na, porket may ano siyang yabang. Yung, pati yung tumutulong ng tao, ganito po kaya po yung content nila is tumutulong kasi doon din po sila humuhugot ng sponsors or doon sila kumikita sa video na yun. Parang yun yung niche nila. So, kasi meron din akong nakita na 10% lang naman ang ibibigay nila sa kita nila sa video na yun. Ha? Paano naman sila tutulong sa iba kung ibibigay din nila lahat yun? At paano naman sila mabuhay? Common sense naman natin dyan, pairalin po natin. So, kung akala nyo lahat ng nagsasabi ng totoo is toxic or negative, pakinggan nyo nga mabuti. Kaming mga nagsasalita ng truth or katotohanan, negative ba talaga? Or sa tingin nyo lang, negative? Baka po sa tingin nyo lang. Kasi hindi po natin maiwasan na lalabas at lalabas yung insecurities nyo sa ego at pride nyo. Kung may hindi kayo nagustuhan, doon lalabas at lalabas, diba? Kung mag-a-against sa gusto nyong pakinggan at gusto nyong makita. So, kahit sa inside ng family actually, parents, siblings, or yung ginawa mong pamilya sa marriage, or sa mga anak mo, or sa asawa mo, mararanasan mo yan, di ba? Lalo yung mga taong tahimik na akala nila madaling i-under or basta yung ang gusto mong sabihin is gagawin ng taong yun. Gagawin niya kasi ayaw niya ng away. Gusto niyang nire-respeto nila kayo. So yung bigay lang ng bigay, nire-respeto din kaya nila yung taong yon. Yung bigay ng hindi, iba din naman yung bigay ng bigay na ano. Nagbibigay din naman yun. Kaya ginagawa niya yung yung parang katulong ka na sa loob ng bahay. Yung hindi nanay ang turing sa'yo, yung hindi asawa ang turing sa'yo, alam niyo yung pakiramdam na yun? Alam ko may nakaka-relate. Yung pera lang ang tingin sa'yo, kung may tulong man, mas nakikilala ka kung pera ang tinulong mo, wala pag sa physical or motivation or advice. Kasi tulong din po ang pag-motivate at pag-advise. Mostly nawawala na rin kasi yung mag-advise at mag-motivate, diba? Kaya minsan, hindi natin nasi-share yung wisdom natin or knowledge natin sa isa't isa. Yung pagko-correct na sinasabi din nila, nawawala din yun. Tulong din yun naman kung may nakakita sa'yo na tao, tapos may napansin siyang mali na ginawa mo. Tapos biglang pumunta sa'yo, iho. Hindi naman maganda yan. Lola at lolo mo pa rin yan, irespeto mo. Nanay at tatay mo pa rin yan, irespeto mo. Kung nakita ng taong yun na nagsasagutan sila, kahit mali yung magulang siguro, or tama yung magulang or mali yung anak, tama yung anak or mali yung magulang, irespeto mo pa rin sila kasi nanay mo sila or kapatid mo sila or tao pa rin sila. Ipanalangin mo na lang kay God na magbago. So dahil ganun lagi yung content mo, yung masaya at parang walang hirap, minsan nagbibigay na ng yung tao ng meaning na buti pa tang taong to. Or hindi kaya pag sa negative part na i-bash nga natin to para mahirapan. Ang ibang tao kasi mas gusto nilang i-content ang masaya. Kasi yung real talk or yung nahihirapan ka. Kasi yun din ang gusto ng tao na makita, yung masaya lagi. Paano naman ngayon na nasa social media lahat ang natin? Sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Ano naman napapakita? Pero pagkabastusan, wow, yun ang masaya. Kabastusan ang joke, wow, okay lang. Disrespect ang content, wow, okay lang. Pero pag katotohanan, masama kang tao. Hindi maganda. Parang na-manifest na ngayong Antichrist. Kung noon, paunti-unti, ngayon, parang as in na-manifest na siya. Ngayong generation. Lost na talaga tayo. Minsan, kaya nga siguro, walang pakialam ang magulang sa anak, or ang anak sa magulang.
Kasi syempre automatic, baka yung anak hindi niya naramdaman yung pagmamahal sa loob ng pamilya. Or di rin siya tinuruan sa loob ng pamilya ng tamang asal or characteristic manners. Kasi nga automatic, hindi niya naramdaman yung pagmamahal sa loob ng pamilya. So, ano ba yun? Parang yung black sheep, ano ba tawag doon? Nag-against yun na lang gamitin ko. Parang naisip niya na kung ako naman yung may kaya may mga magulang na napapabayaan, pero may natural na anak na nagpapabaya talaga ng magulang. Or magulang to anak, kasi nag-asawa lang sila para lang dahil gwapo or maganda yung tao. Kasi kung may concern ka talaga sa anak mo, kahit anong hirap ng anak mo is gagawan mo ng paraan. Nakaka-jelly yung ganung na magulang, pero kailangan nating i-accept. So, siguro, kailangan nating maranasan yung ganun na tao bilang magulang din mismo sa loob ng pamilya para sa bigger purpose na sinasabi nila. Or para sa maturity din natin. Na kahit baliktarin natin ang mundo, sila pa rin ang magulang natin. Truth, parang yun na napapansin ko, kasi ang gustong-gusto ng mga tao na yun ngayon is yung maganda at gwapo. Wala na yung characteristics, manners, attitude. Nawawala na po yun. Okay lang basta may pera, okay lang basta gwapo, okay lang basta maganda. Pagpangit ka na nga, tapos kung ikaw na babae, pangit ka na nga, tapos yung lalaking yun, kunwari, pumunta sa'yo, at kasi karamihan ganito yung nangyayari. Tapos, inatsopwera mo yung lalaking yun. Akala mo naman ang ganda. Parang ganun na agad. Hindi man lang nila tignan yung sarili niya. Baka dahil na-disappoint yung babae na yun, kahit man pangit yung babaeng yun. Kung may nakita siyang hindi maganda sa karakteristik ng lalaking yun. So familiar. Ilang beses akong napagsabihan na akala mo naman maganda sa mga lalaki. Well, ilang beses na. Pagsasabi pa lang nila ng ganun, hindi na maganda ang ugali nila. Porket hindi ka pinansin at ganito ganyan, sabihan mo ng hindi maganda ang isang tao. Pag natatamaan talaga ang pride or ego ng lalaki, weird. Kaya, ganun siguro ang pakikitungo nila sa babae, kahit anong religion or kahit anong country or kahit anong lahi. Kung as in natamaan na yung nila, being a man, ganun ang pakikitungo na nila lahat sa babae. Bakit kami ganun na babae? Kasi may nakita kaming hindi maganda sa'yo being isang lalaki. Totoo nga yung sabi nila na instead fixing their characteristic, manners, attitude, they instead put rumors. Sometimes, yung lalaki na yun na ayaw sa'yo, lalo pag sa isang community na magkakakilala, sisirain ka talaga. Or pag sa loob ng school, mga high school or college student, alam ko, nangyayari din to. Doon pa na sa teenage time nyo, kung doon pa mismo mo ginagawa yung pagbibigay ng rumors at pagbibigay ng lie na katauhan sa isang tao, susunod at susunod yan sa pagiging adult mo. Hindi mo na maiiwasan na gagawin at gagawin. Yung pagkakwento ng kahit anong gusto mong ikwento sa taong yun, kung may ayaw kang tao, babae man o lalaki. Kaya mas magandang, huwag mo yung pairalin yung kukuti mo pag hindi maganda. Huwag kang magsalita kung hindi maganda ang ilalabas, kung lie lang din, or hindi katotohanan, or pangit, or etc. Kasi, may time at pati gawa. Kasi anong pagkakaiba mo sa pumatay kung ang araw-araw na buhay mo, every second, ganun ang pag-iisip mo at pagsasalita? Mas matimbang pa kaysa pumatay, kasi ang dami mong taong sinabihan ng ganun. Promise.
So, okay lang na magsalita ng ganun, ganito, ganyan sa ibang tao. Pero pag yung makinig ng pains and traumas ng ibang tao, well, so familiar also naman, yun din ang part na tinatry kong ikat yung cycle na yan. Yung may time tayong makinig sa chismis at hindi maganda at hindi totoo, fake news na sinasabi nila. Pero wala tayong time na pakinggan piman yung sakit ng loob, yung gustong ilabas ng isang tao, baka mga naranasan niya na hindi maganda. Kasi iisipin natin toxic. Actually, mas toxic po yung taong yun na nagsasabi ng hindi maganda sa isang tao. Kwento ng gusto niyang ikwento sa taong yun kahit hindi totoo. Kung sa tingin niyo naapektuhan yung energy niyo sa pakikinig sa katotohanan at hindi gumaganda yung pakiramdam niyo, kailangan yung makinig, pakinggan uli. Kasi malay nyo, yun yung start ng awakening nyo or enlightenment nyo. Kasi ako naman na nakikinig ng mga sermon, ganun na sinasabi nila. Katotohanan, okay naman na. Oo, dati din ganun ang pakiramdam ko. Ano na naman yung pinagsasabi ng bibig ng yan na parang si Lapid ba yun? Yung pinatay na yun? Pero si Lapid pala. Parang hindi maganda yung sinasabi niya, pero katotohanan. So, bakit niya sinabi yung part na yun? Well, siya ang next na content ko. Nakakainis. Sabi ko ngayon, ayaw ko na mag-content about politics at pero wala akong magagawa eh. Sinabi ng kailangan ko daw i-content. Bakit niya masasabi yung mga ganun? Kung hindi totoo. Kung haka-haka lang. Tapos nandun pa siya sa media mismo. So sila pa mismo na nagsasabi ng katotohanan. Sila pa mismo ang tinitigok, di ba? Excuse my word. Baka may mga bata or teenage. But kailangan nating i-open ang ears natin yon at sa katotohanan din. Pero kung tinulungan mo din yung taong yun na paulit-ulit na lagi niyang sinasabi yung problema niya, that person really needs a help. Kung ikaw na tao na willing kang pakinggan, pero paulit-ulit. Yung paulit-ulit na nagsasabi nun, kailangan talaga niya ng help. Professional. At yun na yung mga work ng psychiatrist, doctors natin, or psychologist. Kaya nga profession nila, di ba? Pero, if you wanna be one, the healer, nasasabi nila, ay, kailangan mong, talaga, big patient and controlling. Alam ko, minsan din yung umiiral din na yung init ng ulo sa mga psychiatrist at psychologist sa patient nila minsan. Kasi hindi rin sila pinapakinggan. Same sa pamilya. And, yun. Kaya siguro minsan, na paulit-ulit na lang na nagko-complain ka at nagko-compare sa mga maling desisyon or sa mga taong gumawa sa'yo ng mali is minsan siguro we only consider our own hardship. We don't consider something na yung lagi nilang sasabi na siguro ang ina-accept lang natin is yung dapat maganda lagi ang napapakinggan natin, ang nararanasan natin, ang ganito, ganyan. So, paano ka mag-grow ng ganun? So, kailangan talaga natin i-accept na ang mundo ay nahati sa dalawa. May masamang tao, may mabuting tao. At huwag natin itsapuera ang sarili natin na hindi tayo makakaranas. Kahit gaano mang natin gawin ang buhay natin as low-key, na hindi makaranas ng masama sa ibang tao. Meron predator na darating sa buhay mo at mararanasan mo yun. Ako nga, hindi ko ma-expect na, akala ko nga low-key. Hindi ko na-expect na mararanasan ko to. Akala ko nga low-key pa ako Just being genuinely me, tapos ginagawa ko.
Hindi lang ako basta-basta andun, nakikipagchismisan. Nananahimik lang ako. Ay na hindi katulad ng iba na pupunta kung saan-saan. Nakikipagchismisan, nakikipagplastikan. Ako pa palang nagsasabihan na plastic. Ako pa palang nasasabihan na ganito, ganyan. So, kailangan nating i-accept. Ang mundo ay nahati sa dalawa. May masamang tao, may mabuting tao. Tatlo na pala. Merong neutral. Yung kayang i-balance. Kasi yung mabuting tao, ang nasa isip lang nila is hindi sila makakaranas or mararanasan pa rin nila is nagdi-deny pa din sila na naranasan nila. Kaya yun, pagtanda, hindi niya na-forgive yung naranasan niyang hindi maganda sa ibang tao or sa buhay niya. Yung buhay ko, buong buhay ko hindi maganda. Impyerno. Hindi natin nakikita na miracle kahit nakaranas tayo ng masama sa ibang tao is araw-araw tayong gumising hanggang na naranasan natin maging matanda. Yung iba nga na aksidente ng maaga or nagkasakit ng maaga or ganito ganyan. Nakalimutan na natin si God na andyan lagi sa tabi natin. Na kahit ano mangyari sa atin, sa huli andyan pa rin, sinisave tayo. At ang laging iniisip na lang natin is me. Kaya minsan siguro na itsepwera yung ganong scenario kasi laging nasa isip natin is me. Yung mabuting tao at yung masamang tao. Kaya naging may covert narcissist. Ano yung isa? Nakalimutan ko yung wicked narcissist. Kaya may naging ganun. Kasi nandun sila sa me. Nakaano sila sa id. Hindi balance yung id, ego, super ego. Tatlo ba yun? Oo. So yung mabuting tao naging covered. Yung masamang tao naging wicked narcissist. Ano ba kasing tawag dun? Nakalimutan ko yung isang kabaliktaran ng covert. So tatlong tao na klase ngayon, pero yung nasa gitna is rare na yun. Yung naintindihan niya na ang mundo ay may dahilan kung bakit natin nararanasan ang hindi maganda sa ibang tao at ang maganda sa ibang tao. At connection ng mga nararanasan natin sa buhay natin. Kung lesson ba yun? Kung reminder ba? Or magbibigay ka ba ng lesson sa taong yun? Kung binigyan ka ng lesson? Kung may nagbibigay ng lesson sa'yo, kung magbibigay ka ng lesson, yan. Or reminder nga, enlightenment, awakening, kung bakit may pains and traumas, at kung bakit yung ibang tao ganito ang manners, attitudes, o self-esteem, ganun. Characteristics. Hindi lang lahat dahil sa education kasi may tao na may pinag-aralan, pero alam niyo na ang meaning ko doon. Meron namang tao na wala namang pinag-aralan, pero siya pa ang parang may pinag-aralan sa manners, attitudes, and characteristics. So, I think that's enough. Ay, maghanda lang ako sa kailangan ko lang isiping mabuti yung ikukontent ko doon sa kay Persilapin na yun. Parang iko-compare ko lang po siya yung mga sinabi niya na nakita ko sa TikTok. And nakarelate din sa isang sitwasyon last year. Tapos 2 tao ata yun. Tapos sa isang pamilya din or present or past administration na sinasabi nila or basta yun, compile ko. And siguro may nakita rin kasi akong 3 weeks ago, idadagdag ko din to. 3 weeks ago daw may basta doon na lang sa next video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment. 3 weeks ago yung post na yun. So, sakto confirmation na kailangan kong gawin yung video. Parang doon ko na gagawin ko ba talaga yung video na to or hindi. Bigyan mo nga ako ng sign. Binigyan ako ng sign. Bala ko sana hindi. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment, share sa my next videos.